Magandang gabi. Bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po tayo muli. Ito nga pala ang aming episode 3 na to. Episode 3 ng Tambay Creatives. At meron tayong mga bagong bisita, mga tol. Palakpakan natin. Si Chops nga pala, si Chops. And si Jason. Jason from ICP, editor ng Hiraya. So, welcome here sa ating kwentuhan lang to, kwentuhan session lang naman to. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Simulan natin sa surprise mo na yung kay Father. Huwag muna kay Father. Sasabayan din natin yung panahon. Mamaya. Kasi last time ang topic natin is paano tayo nagsimula. Pero quick lang naman kasi kayo wala pa kayong sinabi. So, bago ka mapunta sa industry, so anong ginagawa mo before? Ikaw, Jason. Ako service crew ako sa fast food chain. Anong saan? Okay lang ba natin? Okay lang. Malay mo, padala sila. Jollibee ba yan? McDo baka naman. Service crew ako sa Tokyo. Si mali mo, Tokyo, baka naman isang bento! Bento! Diba? Paano ka naman napunta sa industriya? Okay. Sinong nag-introduce sa'yo? Kasi may kapitbahay kaming marketing siya sa catering. Ngayon, naghanap sila ng waiter. Waiter, Waiter. Tapos, nagsabi ako, ba pwede ako doon mag-waiter. sa catering. Oo. At the same time, yung kapatid ng may-ari ng caterer, meron din siyang photo and video na studio. Kapatid na okay. So parang tandem. May catering ka, then May photo photo-video and ka. video. Photo and video. Naghahanap din yung studio na yun ng assistant. Sakto din, yung catering, wala ding opening ng waiter noon. Una. Parang sinabi lang pala sa marketing, baka pwede ka mag-waiter. Nagkaroon ng opening yun doon sa personal assistant. So doon ako nag-start. As a PA? As a PA. PA ka ng photo-video na? Yes. Video, photo and video na studio. Then the rest is history. Ilang taon ka na ba sa freelance? Matagal na. So, na kayo beto ng freelance. Before naman, di naman ako freelance. Lang din ako. Parang in-house ako dun sa... Doon sa pinag-startan mo lang? Oo. Okay. Pero napasok ko ng PA, inisip mo na agad na papasukin ko yung photo. Hindi. Magiging photographer. Wala din magiging sa... videographer. Parang plano ko nun yung Kasi hindi consistent yung yung mga Gig. shoot noon, Oo. yung mga gig. So, on call lang din ako nun. Hindi pa pala ako nag mali. Hindi ako pa in-house nun. On call, tapos... Pero priority ko sila na Okay. Ganun. Then, mga year 2010 ako sa naging in-house sa kanila. ICP? Hindi. ICP na tayo? Hindi pa? Hindi pa. Doon sa pinagsimulan mo? Okay. Buo pa yan. Andun ba? Wala na. Wala. Ganun ka nakatagal sa industry. Hindi naman. 90 na lang. Hindi, matagal na rin. Matagal na. Ikaw naman, Chops. Bago ka... Ayan. Ito. Sa mga check-out. Bago ka magsimula bago ka mapunta sa industriya. Hindi, ako, eto na talaga ako since ever nang graduate ako. Kasi nasa ka nga pala. Multimedia kasi. Multimedia yung ka first kasi. Sa Lyceum. Pero, ibig ko sabihin is, paano ka napasok sa industriya? Kasi hindi naman sinabing multimedia ka, nasa wedding industry Nung ka na nag-aaral agad. pa lang ako, nung second year, doon na nag-start na. Second year college? Natanggap namin ng mga gig na, dibu, konting wedding. Kayong mga magkaklase? Mga kaklase. Si Nion pa kasama. Si Nion. Si Kaklase Nion. ko yung si Nion. Invite mo naman si Nion. Nion, baka Ay, naman. Nion, sama ka naman dito. Sama ka naman dito next time sa amin Pero si Bito, inaasahan ko talaga Wala si Vito. Nangyaring episode 2 natin, tiniread ko si Nasser, wala si Nasser ngayon. Kaya pala. Ayun, since ever nung graduate ako, 2016, doon na, nag-start na. So from 2016, after graduation, diretso na. Freelance agad. Never ako na-experience na mag-apply ng trabaho. So, diretso gumawa ng na talaga. resume. Wala. Ito palang pinaka shortcut sa atin lahat, no? So, Wala pala, akong no? ibang naging work kundi ito, freelance na. Diretso editing agad no? Kasi editor siya ng Hiraya. Pero before maging editor ako, videographer muna ako. Nauna video. Yun nga. From Yun na. 2016 to mid 2018. So nag-shoot ka nga talaga. Shoot. Tapos
yung nabuo yung team sa magtatropa namin, walang editor. So, okay yung naging. Ikaw ang naging editor. Hanggang sa dun pagtagal. Doon na yung nagustuhan mo. Pag, nabuo na yung connection sa iba. Wag na, pinapaalala, editor, ito editor, ganyan. Saka marami siyang nakikita kasi pag nag-edit siya. Si Marco, di ba? Si Nakascrub. Marco, nakikita niyo. Oh, di ba? Usapan. Guys, kung hindi pa nakikita, hindi pa natin na ano si Marco. Mga kasama kaya yun. Aabot. Panagbuhos, Makakaabot pa ba si Marco? panagbuhos ka din daw. Panagbuhos ka din. Basta tayo dyan. Kaya yun, yung nag-start ako sa Raya, freelance, before ako mag-start sa Raya, freelance na talaga ako. Tapos na-recommend lang sa akin. Sino nag-recommend sa'yo sa Iraya? Tropa din ni Sir Gaisi. Sino, tol? Si Gestel. Before Nasaan si na yun? Gestel, yung tropa nun, nakakilala ko si Dan Reb. Yun yung nag-recommend nagpakilala sa kay Gaisi. Sino ba yun, tol? Ano yun? Friend ko yun sa ano? Galing sa Caloocan, doon siya nakatira. Pero ano din siya, photographer siya, babae. Friend mo, tapos, yun yung friend mo. Paano kayo nagkakilala nun naman? Hindi, yung friend na yun, katropa niya yung kakilala ko. Bali ni-recommend sa akin si Chops. Okay. Yun. Mutual sa mutual. Tapos yun yung first wedding, pandemic. Oo nga no, tol. Kailan ba yung unang wedding mo? Nasa Hiraya na, 20... November... Basta November yun eh. 2020? 2021 ata yun. 2020. 2020. 2020. November. Unang SD namin. Yun yung parang nag-MACQ na yung Laguna. So, unang SDE mo si Chops na agad? Oo, siya lang. kasi ikaw hindi ka nag-SD. Hindi. Hindi kaya. Save the date lang yung tinitira ko. Siya na yung sa mayan, sa wedding siya lang. Okay. Doon na nag-start. Nung nasundan na yun yung Christian wedding na yun. Doon na Kasi doon na nanganak yung yung mga kliyente nyo after that wedding. Oo, Doon kasi na- parang halos Puro Christian yung nauna. puro Christian. Tapos Christian wedding. halos Tapos parang intimate- kami lang nagpo-post. Tapos nung nasundan nung anak na ng artista, ayun, doon na nag-boom. So kasama pala talaga to simula Kumalat. umpisa, no? Pioneer ng Hiraya. Kanang betlog. Sipat, kaliwa. Sikap! Sikap. Sikap yung ulo. Kulugo. Sikap ang betlog. Ang next naman natin na gawin nating topic ngayon is yung mga hot issue. Mga juicy. Issue ng Dami niya. sa industriya natin, sa industriya natin. Unang-una muna usapang hot date, tol. Yung mga nagka-cancel ng hot date, anong take niya doon? Nagka-cancel ng hot date para sa mas mataas sa TF. Kasi may mga post sa Glidecam na So ito katulad nung June 8, may nag-post on the date 10K yung TF, panigurado na cancelan siya. Kung ikaw, may shoot ka na ng araw na yun, tas alam mo mas malaki yung TF na nag-ahanap, papatuloy mo ba? Hindi na, tol. Real talk, hindi na. Kasi, isang araw na TF lang yun eh. Pagpapalit mo sa pinagsamahan. Pinagsamahan niya ng studio. Tsaka hindi lang naman isa yung nabigay sa'yo sigurado nung Nung nag-book nakuha sa'yo. sa'yo. Oo. Ako sa akin lang, mas maganda na wag mo na lang kunin. Kung meron ka na, okay na yun. Huwag ka na magagandang mas malaki kasi parang sinisira mo lang yung sarili mo. Pero may mga ganun talaga. Dami. Mga ganun Ayaw na lang namin magsalita. Tsaka parang pinapalit mo yung mundo mo sa Yan, sa industriya. Pagka ganun ang ginawa. Magkaka-record ka na, di ba? O kasi, hindi lang naman sa studio, syempre kakalat yun. Sa grupo. Sa Di ba? Glidecam. Ay, buta wag mong kunin si Gaisi, ganyan yan. Pero nabutan nyo nga yung Guys, time na gano'n. Hindi pinapost talaga yung pangalan ng mga nag-cancel sa kanila or popost sa Actually, Glidecam. dapat ba i-post ang pangalan? Para sa akin, oo eh. O sa akin din, oo. Para aware. Para aware ka. studio. Uy, parang nakita ko to, parang ito yung di ba, nag-cancel. I think dapat i-push natin yun, no? nakakaulit eh. O kasi, alam ng iba. parang ginawan mo naman ako ng fall, go na rin kita. Parang ewan ko lang, I mean, sa akin, mas Nagmamakatao mas lang. pabor yun kung totoo naman talaga yung storya, di ba? Kasi paminsan, may mga posting sa Glidecam na Eme lang. bumabawi yung yung pinagsasabihan. Which is nangyayari, nagiging tama yung kinalat niya. Baga hindi lang sila nagkaintindihan eh. So sa akin ang take ko doon, dapat i-post nyo talaga kung sino yung mga nagka-cancel na on the spot. Kasi mahirap maghanap talaga ng shooter tol eh. Sobra. Sa totoo lang, parang hindi naman biro yung ginagawa ng studio owner na maghanap ng tao.
Tapos bigla kang mawawala. Hanap ka ng kapalit, tol. Nagtiwala na eh. Nagtiwala na sa'yo. Tama yun, hanap lang ng kapalit. Hanap ka na, ikaw mismo maghanap ng kapalit mo. Parang huwag mo nang pahirapan yung studio owner. Pero syempre naman, nasa kalidad mo rin. Diba na... Hindi yung may mayatapal ka lang. Oh, hindi yung basta-basta lang. Kaya ka nga kinuha ng studio owner kasi alam niya yung paano ka magtrabaho, di ba? Paano yun pag mala Aldrin? Walang ka-level ng Aldrin. Paano mo Loko, mapapalitan ano? ng... Joke yan. Yun na, yung medyo malapit-lapit eh. Alokohan yan, di totoo yan. Chismis yan. Okay, so maiba naman tayo. Pag-usapan natin yung... Credit. Yan! Dapat ba i-credit ang mga shooter ng studio owner? Ako para sa akin bilang freelancer, kung i-credit ako, edi thankful ako or thank you ako. Kung hindi, okay lang kasi alam mo yun, may TF kayo na ano eh. Bayad ka na eh. Bayad ka na eh. Ayun yung pinaka-bayad na sa'yo dun eh. Kasi lumabas ka para sa kanya. Oh. Para sa studio niya. So para sa akin, kung hindi, okay lang din naman. Bilang lang naman yung ano eh. I-credit ka talaga. Nung bago-bago ako sa industriya, wala pa ako sa freelance. Nasa ano pa lang ako. Mga pre bono. Kasi dadaan tayo dun sa mga libre eh. Yung mga pa-shoot ng mga model, ganyan. Bubuo ng portfolio. Oo, sila rin, bubuo din sila. Ang foul lang sa akin is pagka nag-post sila tas hindi ako tinag. Yun yung parang medyo foul sa akin. Nung umpisa ako Pero ngayon wala na akong pakialam kung kung itag nyo ako, i-mention nyo ako, parang okay lang. Pero pag bago ko Kahit talaga hindi eh. na, no? O kahit di na okay lang. Pag bago ko talaga no? Yung para pag tumagal ka na pala, wala nang issue sa iyo mo. Parang let go mo na, parang okay lang kasi. Okay lang, may shoot pa bukas. Okay lang, wag na kita intindihin kasi may shoot naman ako bukas eh. Bukas eh. Kasi pag bago ka, parang may mga gusto kasing patunayan kasi. Yeah, isa rin yan. Kaya as much as possible, gusto mo parang Malabas yung pangalan mo. oo, makredit ka. Saka kasi syempre parang mas eager ka kasing makilala eh. Pag bago. Unlike yes. kapag tagal ka na, parang wala ka ng pakialam. Saka hindi maiwasan yun yung magiging parang tawag nilang balat sibuyas sa una. Ayaw mga iyakin. Oo, talaga. Eventually naman, magmamature din naman along the way. So doon na nalilesen yun eh. Pero para sa akin, okay lang na hindi ka i-credit ng studio owner. Oo, okay lang. Okay lang talaga. Kasi siya naman yung nagbuo ng team eh. Hindi naman ikaw. Yun nga, bayad ka din naman. Oh, bayad ka na. Kung hindi ka binayaran, yan. Yeah. Di ba usapan na yun, di ba? Pwede kang Gawa studio mo para. Yeah. Tsaka pwede mo namang share tapos, di ba, lagay mo, shoot for. Ganun. Legal naman. Oh, pwede naman yun. Reshare mo lang. Tapos shoot for Hiraya. Kung naranasan nyo na yung shooter ka, tapos sabaw yung edit, tapos kinredits, parang ino ka rin, tinag ka, para sa inyo ba, anong feeling nun? Ano ulit? Parang, kaya Okay yung shoot mo, okay tapos naman yung shoot mo, edit, tapos yung edit sabaw. Tapos kinredit ka. Wala, tatanggapin mo na lang. Nandun eh. Nandun eh. Tatanggapin mo na lang Pero siguro. naranasan nyo na. Naranasan mo ba? Ako, depende sa ESO. Kasi may ibang mga ESO, yung ibang ESO hindi na nagpo-post eh. Pag alam nilang, hindi Sabaw. pang portfolio yung output na ano eh. May mga ganun talaga eh, no? May mga, katulad sa Hiraya, hindi nyo lahat pinopost. Pero pag Oo. ayaw, Selective lang. Wala. Selective lang. Kasi kami tol sa lahat ng shoot namin, we take it as ipopost. Kasi we give all the best talaga. So nasa kanila na 'yon kung ipopost sila or hindi. Pero kasi sa sobrang tight ng schedule, daming backlogs, hindi na talaga nakakapag-post. Sobrang daming hindi na ma-post. Mahirap pala mag-post, no? Samantalang nung college ako, Algorithm pa eh. Yun natin natawag kasi. hindi lang Medyo basta-basta. it takes time para kunya magpo-post ka. Syempre may mag-ano ka pa dun. Kakaption ka pa. Magka-caption ka pa. Yung right timing din ng posting, anong oras. Di ba? May mga ganun na May ngayon mga eh. ganun. Yung take mo ba dun tol sa may sinabi, parang nahihiya ka kasi baka makita ng ibang Parang ganun eh. No? parang kasi kunya napanood namin o kaya ng ibang kakilala mo tapos nakita namin ganun yung video tapos isa ka pala dun sa nag-shoot parang ang dating is nakakahiya nakikita Parang ng- ganun. Nahiya para sa ka, akin, nahiya parang- ka. Parang ganun. Siguro ano lang. Ba't wala ka lang man magagawa tol kasi. Oo, well, normal Ano na lang siguro. Parang pasok sa kabila. Labas sa kabila. matatabunan din naman siya kung Tagalog. Yun
Lilipas din eh. Parang hindi naman siya magstay talaga siya. Pero meron na sa experience mo. Na-experience mo na ba? Ikaw nag-shoot. Ako lang nag-edit. Di joke. Na, pero na-experience mo na person. Ako hindi pa naman eh. Hindi pa naman. Well, siguro kasi nung bago ako, naalala ko mapasok lang yung reaction shot ko. Isang shot lang po. Masaya na ako eh. Masaya na doon. PA lang kasi ako, tapos Bibilangin napasok. pa, no? Yeah! Totoo yun ha, totoo yun. Totoo yun, kasi Naranasan nyo rin yung yung bubulong ko sa kapwa shooter nyo. Uy, pumasok din. Yung mga ganun. Parang lang Ay! malaman niya na shoot mo yun. Parang ganun. ganyan kami ni, Ay, ni pumasok. shoutout kay Josh. Pumasok yung kalokohan natin ha. Pwede pala yun. Pero kasi nasa editor talaga to. Kung paano niya dadalhin, no? Kahit gaano ka kagaling mag-shoot. Sana tama nga yung sinabi mo, kahit gaano ka kagaling mag-shoot, pero sa editor mo, kung sabaw, walang mangyayari tol. Magkaiba kasi kayo ng vision eh. Yes. Iba yung nakikita niya sa nakikita mo. Kumbaga parang, meron naman kasi nangyayari na, kahit sabaw yung shot mo, sabaw yung, magaling yung Dadala editor talaga. mo. Nadadala ng fast cut, ng music, ng, di ba? Ang daming factors din sa editing eh. Madaming ways. Parang hindi lang siya basta shoot ka ng shoot eh sabaw na. Eh malay mo kung magaling naman editor mo. Pero syempre as much as possible in camera. Mas maganda na in camera pa lang gawin mo na. Parang hindi siya advisable na antayin pa yung post. Parang sa film kasi may tinatawag na parang sa post na lang gawin, post production. Mas mahirap kasi gawin yun eh. Mas maganda gawin mo na in camera eh. Parang, Sa post production. nung pumasok kasi ako sa industry, ang uso na linyahan yung shoot like you edit. Yan. Yan. Isa rin yan sa natutunan ko nung una ako, hindi ko maintindihan yun, tol. Ako, kasi hindi mo na nag-edit na eh. Hindi ko, ikaw ba, nasabihan ka ng gano'n? Mag-shoot ka kung paano ka mag-edit. Hindi. Ayun ang sinabi sa akin nung nag-PPE ako sa US pa yun. Sabi ko, mag-shoot ka na parang nag-edit. Sabi ko, paano yun? Hindi ko alam tol, like parang, paano yung sinasabi nila shoot like you edit? Yun pala, parang na-realize ko, kailangan mong gawan ng sequence or something na i-connect mo para pagdating sa edit, meron kang leeway ka. Kunyari, may tight shot ka, may wide ka. Ibig sabihin, may cut siya, may options. Yun yung pala yung sinasabi niya. Paano kung hindi ka marunong mag-edit? Yun lang. Di ba? Kaya malaking factor talaga na dapat marunong ka Dapat kasi marunong. may idea ka kung Yan paano. yan, tol. Ang nagulat ako sa Pilipinas. Hindi lahat ng nag-shoot, nag-edit. Gulat na gulat ako, first time ko mag-shoot dito, di ba? Parang may nakasama ako, nag-freelance ako. Tinanong ko siya diretso, saan ka nag-edit? Hindi ako nag-edit, shoot lang ako. Sabi ko, posible pala yun. Meron. Kasi ako, tol, kami lahat, kasi sa US ako galing eh. Antimano, pag nag-shoot ka, marunong ka mag-edit. Edit. Tama. Ang pagkakaiba pala kasi, tol, sa Pilipinas kasi araw-araw ang shoot. Sa US kasi madalas weekend lang. Kasi may mga trabaho sila eh. Kaya kumbaga may time sila mag-shoot and edit sa mga weekdays nila. Eh sa atin kasi pag shooter ka, araw-araw ang shoot, paano ka matututo mag-edit, di ba? Isa rin yun sa mga factor eh, na mas maraming events sa Pilipinas, mas maraming kinakasal. Ako unang-una dun sa para pag ikaw na natuto ka mag-edit. Kunyari dito sa person na to, ay mahirap kulayan to, parang alam mo yun, May idea ka. may idea ka na yun na, ay itong medyo moody kami, medyo ganitong preset. hindi yung babagay gagawin. to sa Hindi concept babagay namin. sa kahit maganda pa yung pagkakashot, kung hindi babagay dun sa kulayan. Isa rin yun, no? Advantage din kasi na marunong ka mag-edit. Nalilesen yung trabaho. Ng editor. Pati yung ikaw mismo. Sabagay. Oo. Kasi ako nanggaling din ako dyan sa pag-edit eh. Kumaga, kasi ito mo, ang dami mong clips, ang dami mong footage. Pero kaya daigin lang yun, iilan lang eh. Kasi di mo naman alam kung lahat yun is papasok. Eh. Tsaka kung kailangan. Unlike kapag napipicture out mo na kagad kung ano yung kukunin mo. Kumbaga, ini-edit mo na kagad siya sa isip mo eh. Diba? Visualize. Na-visualize ano. Hindi pa uso yung mga 3 cam sa shoot. Isang camera lang talaga siya. Isang camera lang. So yun nga, gaya sabi niya, shoot, parang ikaw, in-edit mo na din siya agad. So dapat isang shot na agad to, pasok na agad yan. Hindi mo na agad maraming takes. Kasi kailangan mo rin kaagad i-edit siya pagkatapos eh. Parang lilesen, kasi ikaw din yung editor, lilesen yung trabaho mo. Mas madali ang trabaho. Oo. Pag gano'n, di ba? Tsaka Kaya maganda sa amin talaga pag pag may second angle, kunyari sa wedding or sa prenup,
parang sinasabihan ko na wag yung laging muka. Kukuha din ng mga Kamay. details, 'di ba? Tsaka gagandahan yung angulo. Yung mga ganun. Actually, may narinig ako na podcast galing sa photographer. Pag main photographer ka, kumbaga ikaw yung pinaka-creative. Baga sa'yo yung safety, kumbaga yung pag main ka, di ba? Yung mga safety shot like yung whole body, tight. Ang gusto pala ng mga ibang photographer na yung second photographer niya, dapat ikaw yung mas creative sa kanya. Kasi ikaw yung may mas flowing, di ba? Yun talaga. Ikaw ang may silip eh. Kasi siya kailangan niya talaga ng safety kasi sa photo hindi talaga pwedeng mawala yung safety. Kumbaga yung Standard yun. Yeah, ikaw, photographer ka tol, di ba? Oh, pinaka doon yung main kasi talaga, yan yung pang-album. Ayun pang album. Yung second, third, yun yung pang-post. Yan. Yun ang kailangan sa mga second tsaka third. Sila yung mas maging creative versus sa mga main photographer talaga. Sa akin sa'yo, hindi naman ako photographer. Photographer ako Kasi pero... kahit ngayon mas madaming naghahanap ng standard shot eh. Kasi yun talaga yung yung... Tsaka yun yung pinaka magigamit talaga for album. Kasi ang wedding kasi guys, baka nakakalimutan natin. It's a formal celebration yan. Tradition yan eh. Hindi yan basta-basta birthday lang. Hindi. Baga kailangan, lalo na sa photos, sobrang importante sa kanilang family. Kasi hindi mo alam na mga lolo't lola, di ba? Doon mo lang makikita eh. Na- Nawala na nga yung tradition na yung, sige po dito po kayo, picture kayo, pang i-gather mo sila para mag-picture sila. Wala na ba? Pero sobrang nila yun, sobrang halaga yun sa kliyente. Ayun kasi yung mga hindi na natin nakikita. Eh. Madalas Kasi more on na halos lahat ngayon eh. More on lahat Couple. creative. Creative na lahat. Wala na yung tradition. Napakalaki. Pero yun talaga yung parang work dapat ng second mo. Yung second photographer mo. Okay. Ikaw yung mag-arte ng angulo, ikaw dapat. Kaya yung sumilip ng sumilip. Oh, na. hindi porke second ka parang sa feel mo na wala kang halaga kasi Paano kung isa ka lang? Ayun lang. Puro safety ka lang lahat. Kasi mas importante yung safety kaysa wala. Buta hanapan ka ng whole body, wala kang whole body. GG ka talaga doon. Kaya kapag sa amin kapag family talaga, binibigay namin sa photographer. Talagang wala kaming say dyan. Ilagay mo kung saan mo ilagay, sasama lang kami. Kasi pang family portrait nila yun eh. Pang hang nila yun sa wall, di ba? Yun ang pinakamahalagang role ng photographer. Kasi yung mga pogi shots, mga creative shots, mga beauty shots, parang secondary lang yan for me eh. Kasi sa wedding, importante talaga family. Pero yung nararamay photographer. Binaraso. Never nangyari sa akin yan. Well, tol. okay, nararamay yung photographer. Never nangyari sa akin yan. tol. Ako ang inaharangan. Shoutout sa mga photographer na kasama ni Aldrin. Binaraso lang. Tsaka tol, hindi lang yun. Basta may nangharang sa receiving ng bride. So dumaan siya sa pagitna ng tatay at ng bride. Clue. Wala, ayoko. Madadali tayo dito. Hindi, issue yung usapan eh, di ba? Issue nga ako, di ba? Ano dapat? Okay, hot issue naman. Ito naman. Ibahin na naman natin. Viral video naman tayo. Kasi may naglalakad. Nag-open door. Naglakad na yung bride. Habang naglalakad yung bride, nasa pintuan pa lang. Nag-misa na si father. Anong take niya dun? Kasalanan ba na yun? Nung ninang. Sabi na, Wait, saan magaling yung kwento na yun? Sa naglabas ng statement yung couple eh. Na Ah, yung ninang nila na taong simbahan din, taga-simbahan. Sinabi sa kanila na na-adjust yung wedding nila. Imbis na 8 AM, 9:30. So, ang ginawa, di nag-adjust sila. Pero, 1 hour before the 9:30, so 8:30, nandun na daw sila. So, para sa church, late pa din. Late pa rin. Meron daw na, ano yung kasunod nun? Burol. May misa na burol. So, si father, inano niya. Nagmisa na siya para pero umabot sa kasi timeline. parang sa akin pwede naman nilang gawaan yung misa. Yung misa, pwede naman nila i-adjust di ba? Kahit palakarin mo naman lang yung bride hanggang aisle. Kasi tapos paspasan mo na lang lahat ng seremonya. Huwag ka na magkantaan, huwag ka na Di ba, ang Madaming daming paraan pwedeng- eh, para makat yung... Kahit huwag ka na mag-picture taking. Hanggang pagkising mo na lang, patapusin mo, okay na. O iklihan mo yung homily. O, i-clear mo yung homily. Problema kasi, hindi sila ganun mag-isip. Yun nga lang. Ulit. Hindi kasi sila ganun mag-isip.
Pero sa, may isang church, ayoko banggitin yung church, baka maano tayo. Sige, baka may. Basta si tita. Let's Kilala mo start. yun, si Let's Start. Let's start. Oh, hindi kami nagbanggit ng simbahan ha. Basta Let's Start location yun. Let's start. Yun ang Yeah, keyword. basta yun ang keyword. Let's start. Yun ang Hindi na matindi. kami dun. Yun ang matindi. Hindi pa tapos yung lalabas pa lang yung couple. Ang nakaabang na yung next wedding. Nakapila Ah. na. Nakapila na yung next wedding. Palis kayo doon. Chess ba yan? Chess yung ano? Chess? Anong chess? Yung sa Saan to sa ano? Ay, hindi, Tagaytay hindi. ba or Manila? Hindi, ayoko. Manila to, Manila to. No? Hindi, Manila to, Manila. Ayoko magbanggit. Basta kami kilala namin yun, si Let's Start. Kung alam nyo, comment down below. Oh! Dito. Comment nyo. Comment down below kapag... Basta wala kaming binanggit na church Wala kaming binanggit na Hulaan church. ninyo, comment down below na lang. Bahala kayo. Kung maulaan nyo ng tama. Bahala kayo. Okay, let's start. Okay. Oh, let's start. Let's Okay, start. Pero kasi alam mo yung sa simbahan kasi, yun nga, strict kasi sila sa oras. Tama to, which is totoo naman is dapat. Dapat naman eh. Pero kahit paano naman, magkaroon ng consideration. Kasi, yun nga, once in a lifetime, pati binayaran din naman nila yun eh. Tsaka mahal ng bahay doon tol. Oo, buti sana Doon kung... sa church na yan. Doon sa church na yan. Sobrang mahal ng bahay doon. Pati top shot doon tol, may bayad. Pati open Pati door. open door oh. Lahat, may bayad. Grabe naman yun. Grabe yung Pero simbahan na siguro yun. pinaka-worst kung simbahan sa Bulacan tol. Kasi sinasara nila yung mga pinto. Oo. Pag nag-start na yung ceremony. Men, nag-drone lang ako. Oo. Di na ako pinapasok ng simbahan. Ay, Dalawa yung videographer doon. Ay. Grabe. So hindi ka na nakapasok? Wala Oo. ibang passageway kahit sa gilid? Wala, sinara nila. Oo. Hindi yung pandemic. Tapos na yung pandemic. Sinasara talaga nila. Bulacan? Oo, Yun sa ba yung may Bulacan. pusa? May harang. Saan ba yun? Saan ba yun? May harang yung gilid. Pati yung gilid ng pinto. May harang. Ay, di San ka pa Jose? naman nakakainom. Sinasabi mo ng San San Jose? Del Monte. SJDM. 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 May harang pati Shoutout yung sa gilid mga ng taga pinto. SJDM. O, anong simbahan yun? Hindi nagpapasok. Sinasara yung Oh, pinto. kung may mga taga SJDM dyan. So pag na- nag-start na, nakapasok na si bride, hindi ka na pwedeng, pag Pag lumabas nag-start ka, na yung misa, Wala na. hindi ka na sarado pwedeng na yun. pumasok. Sarado na yun. Hindi na Eh, Eh paano ka makakalabas. nakalabas? Bago mag-start, nakalabas siya. Hindi. Lumabas ako. Pwede naman lumabas. Pero pag lumabas ka, di ka na makakapasok. Ayun nga, nasa loob na nga siya eh. So, Nag-drone lang ako. Yun yung sinasabing madaling pasukin, mahirap labas. Anong take nyo din sa yung mga church na pag nag-start yung misa, bawal ka maglakad, bawal ka mag-shoot. Pagka luluhod ka din. Oh, di ba? Kasi Kami, madalas ganun eh. 80%, 70%. Kami pag lumuluhod, sinasabihan ko yung team ko, lumuhod din sila. Oo, tol. Tawa. Hindi, doon din siya sa SJDM din siya pinaluhod. Nag-edit siya eh. O, tol. Nag-edit kami ni Melvin. Nakataligod kami doon sa pinto sa gilid. Doon kami nakaharap sa labas. Kasi nag-start na sila. Sa akin to, eh. Mamaya Kung yun pagkala ng pare, minention kami. Hindi tinutuloy tol yung yung kasal. Hindi Kasi sila- nakatahimik lang. Nakaupo. Naka-headset lahat kasi nakaluhod. kami. Hindi Kailangan namin nila marinig. lumuhod. O, then nag-edit sila lumuhod. Tigil kami. Holy edit. Kaso hindi siya nag-umpisa hanggat hindi sila. Tahimik lang Oo, sila. ganun Tataka talaga. kami, tahimik lahat. Buti hindi Naka-headset kasi kami ni nagtitingin ng Vito. mga bisita sa inyo. Sabi, hindi tata naman. kami, ba't di nag-start? Tumitingin. Tinitingin na. Nakatingin na lahat kami sa amin. bakit kailangan mag-start ng nakaluhod? Bakit ganun? Hindi, middle na yan yung na lumuluhod na. Ay, lumulod ka. Pinapaluhod na nung Hindi pa. sila Ah, hindi yeah, nag-start yeah. sa Kailangan father. lahat luluhod. Kahit sino, kahit editor luluhod daw. Nandun kami sa may Lumuhod sila, pinto. nag-edit. Hindi mo naman din alam kasi naka-headset nakatalikod ka eh. kasi kami. Oo. Doon kami sa midulo pa. Kaso hindi namin pansin si father kasi nakatalikod nga kami. Nakatingin na lahat sa amin. Nag-sorry ka kay Ang father. tahimik. Nag-sorry Tapos ka kay bawal father. maglakad, no? Wala ba? Habang Kung nag-ano, sa kaabutan, Doon wala. ka lang. Parang Nasa, sa- nasa semento talaga. Tapos ansakit sa tuhod lumuhod, di ba? Parang sa... Ayoko magbanggit eh. Saan yun? Yung sa yung parang spaceship yung basta wala akong binanggit na simbahan. Mukha lang siya spaceship. Parang spaceship yung yung simbahan nila. Di ba Parang pag... Naka-experience kayo doon na ganun? Hindi naman. Oo. Okay. Hindi, yung parang spaceship nga yung lang, yung bawal naka... Yung bawal naka... Oo. Hindi, paano ba describe yung simbahan na yun? bawal yung karabes. Hindi, bawal, kunyari may tattoo ka, kailangan mo i-cover up. Naranasan ko doon, kung hindi ko tatali buhok ko, gugupitin. Ay, grabe naman. Dalawa kami nun ni Saan Ah, yun? Saan yun?
Ano lugar? Ano lugar? Hindi ko lang matandaan, Bulacan? pero pati yung, parang Tagaytay. Tagaytay? Parang, parang pati hikaw ko pinatanggal. As in, grabe yung, alam mo yung kapit nila nun sa akin na, ay, pili ka, gugupitin niya, no, tatali. Tapos pati hikaw pinatanggal, yung tato, yung long sleeve ko, binaba. Kailangan ko pala. Ano yung Catholic? Hindi. Hindi. Usapang Gcash. yan. Yan. Anong mas okay na TF sa inyo? Gcash or cash or after shoot, before shoot binibigay? Bank transfer ko naman ng mode of payment. Oh. Next day, next week. Pero kasi kayo, iba kayo eh, putik. Nasa isang kumpanya kasi kayo eh. Ako dati talaga, nakasanayan namin na after ng shoot, kaliwaan. Bigay na. Bigay na agad. Tapos lately na lang yun kasi di ba nag-pandemic. So cashless payment. Di ba may mga ways na ngayon eh. Oh. Unlike dati na. Gcash parang bank transfer. Kung magbabank transfer ka, parang ito lang naman, bank transfer mo pa. So, Libre ano, naman yata eh, no? Hindi. Hindi, kung magkano may charge. Church yan. Pero bawas mo na lang. Masama kiniltos doon sa day. Yun nga eh. Kung yun yung na-imagine kong usapan eh. Grabe naman. Kayo, anong take nyo doon? I mean, gusto nyo ba ng, cash preferred nyo before shoot, after shoot? Yeah. Cash after shoot. Kasi siguro yun yung nakasanayan. Pampagana. Pag pauwi mo, pagod ka. May cash kang hawak. Hindi mo malalasada. Pero kasi kayo kinsenas katapusan kayo eh. Dun sa isang Kaya- okay din. Okay din yun. Naiipon. Paano kung after shoot? Di ba, syempre magbabayaran. Yung SO, walang pera, walang ano. Hihintayin pa yung bayad. May So ganun. maghihintay pa din kayo. May ganun yung Wala ka naman magagawa eh. No choice. Pero dapat sa akin cargo dapat ng studio owner yun. Yes. Dapat Regardless may kung bayad o hindi, dapat bayad mo yun. Oo. Kung hindi mo kayang pondohan, wag kang kumuha ng shooter kasi mahirap yun eh. Responsibilidad mo yun eh. Oo, responsibilidad Kasi yung oras, ng... diba? Pinagtrabahuhan ng mga tao yun. Exactly. So, Madaming ganyan. Actually, may kaibigan akong ganyan ang tagal na hindi nagbabayad sa kanya. Na medyo na ako parang okay naman siya magtrabaho tol, sobrang okay niya. Tapos ang dami na utakas sa kanya, 3 months. Siyempre yung tao hindi naman tumitigil yung bills tol, alam niyo yun eh, diba? Lahat tayo may bills. So, kumbaga dapat sana yung mga SO na mga studio owner na dapat intindihin niyo rin yung tao niyo na hindi porket hindi nagtatanong sa'yo or kung kailan, huwag mo na antayin, ikaw na mismo magbigay. Tsaka abunuhan mo na. Madalas yan sa korpo. Sa korpo nga, marami akong abono sa korpo talaga. Ako kasi kunyari, ako yung tipo ng taong, kunyari ako na inutangan, ako pa yung nahihiyang maningil. Di ba? Paminsan ganun eh. Ganun kasi ako eh. Pero sa inyo, kasi, ako di naman ako nagta-30 days, itong dalawa, sure yan. Puta, nakakapagod talaga yun tol 30 days. Kung may 35 days lang siguro sa isang buwan, meron tong 35 days eh. Grabe nga sila. May dibo pa. Hindi mo pa. Pero anong pinakamahirap i-shoot tol sa mga events? Events. Wedding. Parang. Weddings pa rin eh. Para sa akin, di po. Kasi, shoot edit ako eh. Tapos, dalawa lang. Konti lang oras mo kasi sa dibo eh. Kaya naman pala eh. Totoo. Siyempre, di ba pag dibo, ang bilis nung Sa oras. edit, Kailangan dibo ako makasa ka agad. Gawa ng story ng dibo. Hirap no? Ano kaya Lalo mga na gagawin sasabihin sa'yo, 3:18 lang yung gagawin ng Ano yun eh, matic fast cut eh. No? Ang iniisip ko kasi may dibo ngayong Sabado eh. Paano kaya natin iibahin to? Ang kakaiba dun sa dibo na yun, tol. Wala siyang mga 18 sheet. Anong Hindi siya typical. gimmick lang. Ang concept niya is concert. Kasi singer siya eh. Baka puro one siya. Puro kanta, performance siya. Okay pa, mas gusto ko pa nga yung ganun. Feeling ko matagal yun. Kasi pag ganun, pwede mo gawin na parang corpo style eh. Di ba? Pag mga Puro kanta. Paano yung mga interaction sa ano? Wala. Wala siyang interaction kasi ang interaction lang niya, ang post lang niya, change clothes lang, tapos balik ulit ng backstage eh. candidates, yung mga Mga arrival parapan. ng mga Mga reaction ng tao. Ito mo, learning Tapos from the pinag- pros, di ba? Nagme-message pa nila, diba, yung bisita, hi, happy birthday. Pero ako, Dagdag dibo. lang. Gusto kong Ako, baguhin dibo yun din eh. Paano, pinakamahirap. nag-isip ako ng way paano Oo, yun talaga, baguhin eh. dibo ako na gusto yun. ko nga din Ako din. tanggalin yung ganun eh. Kasi, Pero yung wedding niya maganda tol yung parang, yun ang pinakagusto ko. Sabi ko sana mauso yung gantong wedding. Ito. Anong pangalan nga na yung kalbo?
Para mahanap ko. Sino nga ba yung kalbo na yun? Ano na tapos ka? Si Wally. Hindi. Nagkakalam ba? Tayo alam. Basta nag-comment ako na ito yung gintong wedding style na gusto ko. Yung, Siguro ano din, Kuwela yung personality din ng couple. Personality kasi ni bride yun eh. so doon nakukuha yun, no? Oo. Pero actually, mahirap din mag-shoot ng gano'n kasi wala talaga kami pahinga. Wala. Talagang nandun lang kami Interaction sa ka lang ano. sa mga tao. Sa may prep room nila, nandun lang kami, nakaantabay. Sinong nagsabi ng ganong style? Parang tinry lang namin. Nag-reference lang sila eh. Sinong ginamit na Gusto nila reference? candid lang. Parang may studio sila sinabi namin. Wala. Basta inano lang nila na girl to dog ganyan. Na masayahan lang. Na. Parang gusto nila masaya lang. Parang Candids lang, candids more lang candids talaga. na More on docu lang. Audio lang. Docu ganun. style. Ganito kaya, no? Walang pahinga yun, no? Wala. Na- Pero mas mahirap i-shoot yun. May pagkulitan ka Mahirap na lang. yung shoot, yung style ng shooting na gano'n. Masaya Kasi- kaso. Actually, Nandun ka lang eh, kumbaga mag-aabang ka ng ano eh, kung ano mangyayari. Walang mangyayari. Oo, Okay. ganun. Tapos, challenge pa doon. sasabi namin sa kanya, Si bride i-chop-chop mas lang. makulit. Si groom, sakto lang. Ayun nga, ayun yung take Ayun nyo yung dun sa pinaka-challenge doon. nag-request ng masayahan pero introvert. Ah, Ay, dali ka talaga doon. nakakasapin namin couple. Ano lang kaya namin. Ay, pag introvert ang couple nyo, anong madalas ang suggestion nyo? Isa pa pag Story may lang. request ng music. Kung babagay ba sa kanila yung music. Ayun, sabihin na, remind na namin agad yung client kung okay sa amin o hindi. At on the day na yun, kasi di naman maano ni Sir Guys kasi minsan sa pagkausap online. Okay. So on the day na namin yun na Pero nasa pupush to. contract nyo din yun na Oo, parang depende sa sa nangyayari yung music na ginagamit namin. Ganun. Parang chinarge. Pwede sila mag-request, pero hindi siya 100% na magagamit. Alam nila yun. Alam nila yan. Bigay lang. Tapos kung sobrang yung tawag dito, sobrang sikat ng song, bali pinag-a-add namin sila ng more license ng music. Ganun. Magkano mo binabayad sa ganun? Yung sobrang sikat na kanta, mahal yun. Mahal yun, Mainstream syempre. talaga, no? May Pero mga pwede mainstream. mo naman yun Share lang ng i-dispute eh. mag-share lang ng revenue. Mga ganun, pwede kang mag-share revenue pag ganun. Wala nang tanong-tanong si Facebook. Parang ano lang. Pag pwede mo i-dispute, ano? Di tulad dati. Mimute pa yung music mo, tatanggalin mo. Pero pag mga Pinoy music naman sa sa Phil's Cup ba yan? Phil's Cup yata yun. Basta may Nakapag-license ka na? hindi pa. Pero mura Pero lang kasi dun eh. Feeling ko mahal yun. Mga OPM, basta mga mga local music, i-register mo lang sa kanila. Kumbaga magkaka-license yung song. Ikaw ba, James, nag-ano ka, OPM ka? Nag-ano ka ng mga OPM? Madalas. Requested nila. Yung 50-50. Parang ganun. Kasi lalo na pagka... 15 na couple. Ay, sa 30 isang days. music lang yun. Ang, 15 na couple. ang kadalasang music na request sa amin, palagi. O pala. Palagi nga eh. Palagi. 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 Palagi talaga. Uulitin. Pero nangyari sa amin yun, naglalakad pa lang kami, kakalabas pa namin elevator. Tapos sabi ng coordinator sa amin, sir, meron pong request song. Nakabag pa kami, hulaan ko palagi. Opo. Okay, yun. Last topic. Sa mga photographers to especially nangyayari. Nakikita ko kasi sa mga group na hinahanap yung files after ng wedding. So, paano ang take nyo doon na? Sino dapat ang may Responsibility. kasalanan doon? Responsibility doon? Ako, Photographer ka to. ako danas ko yan eh. Lalo nung hindi pa pandemic, uso yan. Or during pandemic, uso yan. Yung mga nagpapagawa na studio owner, freelancer din sila. Paano freelancer din sila? Kanya, ikaw may studio ka, Oh. pero freelancer ka din. Freelance ka pa rin. Okay. So, pinagsasabay mo, ang gagawin mo, hindi ka attend dun sa studio mo. Kasi, may natanggap kang booking sa freelance. So, So wala ka sa mismong shoot mo? wala kasi mismong shoot mo, yung tropa mong papa-attend din mo. Ganun May pala. ganun. Akala ko the other way around. Mas unahin pa nila yung Pag-freelance. Ginagawa nila yun. Kasi nga, mas malaki kikitain mo. Kasi sa totoo lang din, yung sa studio nila, parang pera na lang ng ano nila dun. Parang yun ang sideline nila, hindi yung pag-freelance. Kumbaga, parang ako, may shoot ako sa SF. Mm. Nagkataon may shoot kicking ako sa sama. Oo, ganun. Sasayaan ko yung... Mga tropa mo. Ah. Minsan nangyayari nga sa akin na magugulat na lang ako na
ala ko lang yung kakilalang SO. So, akin lahat ng obligasyon. So, sa'yo mapupunta yun? Lahat ng files, so paano usapan yun? usapan. Anong madalas nangyayari? Madalas nangyayari, kanya-kanya kaming send. Ang hirap nun, tol. As in, parang makikita mo na na parang wala siyang pake. Pero sana naman, nagpadala siya ng hard drive. Oh, walang ganun. Doon ka nga lang nila bibiglain na wala sila dun. Kasi nga, Sinaserve nag-shoot siya sa iba. Hindi. Nag-freelance siya. Putol lang yun, tol, pero ano yun. Pero kasi, nakakapagtaka, no, na studio owner ka, ayaw mo mag-shoot para sa sarili mo. Uunahin mo pa yung iba. Oo, di ba? Pero siya, nakakapagtaka naman yung gano'n, no? Madaming ganun. O siguro, meron din sigurong double booking sila, no? The second Hindi. team yung pinapadala. Mayroon nangyari sa akin na ganun. Tapos nung time na yun pa yung malala, ako lang yung kakilala ng SO. Tapos, nung time na yun, edi parang ako yung yung leader or studio owner. Siyempre, ikaw lang yung Ganun, kakilala. oo. Siyempre, yung concern ko, malala kasi tropa ko yun eh. Tapos nung time na yun, hindi kami pinakain buong araw. Ang sakit nun, tol, ha? Tapos hindi ako reply ng SO kasi may shoot sila sa kabila. Dapat man lang nag-update siya time to time. Kasi, di ba? Tol, mas masakit pa yan sa hindi ka binayaran. Alam mo nangyari nun, tol? Pag hindi ka pinakain. Alam mo nangyari nun, as in ako yung nagpapagrab, ako yung nagpapaano. Abono kung babayado o ano, Binayaran ewan ko, ka? basta binayado naman ako kaso ang tagal. Parang sa Kaya amin sa amin. nangyari din. May time na couple kami, parang walang Walang crew meal or walang something. crew meal. So, parang breakfast lang naman siguro. Kasi sa amin, Ang ginawa ko, buong araw. umorder ako, tapos pinakita ko sila kumakain kami. Tapos yun, doon na sila nag-approach na, oy, kumain na ba kayo? Nung mga lunch na, gano'n. Ewan ko bakit hindi nila naalala na pakainin kami. Parang walang provided meal nun sa Supplier. supplier o parang gano'n. Yung shoot nga namin na yun, yung shoot namin na yun, kahit mga abay nila, hindi ko makain. So ngayon, pwede mo include ngayon sa contract mo na dapat talagang included yung breakfast, yung Ano meals. kami, parang siguro na niya, Oo. na kailangan may meal, gano'n. Saka lang siya naging aware na Oo, hindi pa pala kumakain yung mga supplier, mga photo video ko. Pag studio owner ka, wag mong gugutumin yung mga shooter mo. Correct. Kasi mas maaalala ka nila kapag hindi mo sila pinakain. Di ba, tol? Totoo eh. Kasi pagkain is parang kasama talaga sa trabaho natin yan eh. Oo. ng katawan natin. Usapang meal, anong pinaka-worst na nangyayari sa inyo sa pagkain? During event or wedding or something. Siguro, Ikwento ako dyan, tol eh. siguro yung panis. Yun na yung worst na. Bagay, nakaano na rin. Well, ako, bago mapanis, nakakain na ako kasi ako unang kumain eh. Tapos, 8 kami sa team. Walo kami sa team. Nung kumain, mga 1 oras pa sila bago kumain, lahat panis na. Kumbaga ako, sinwerte ako, Anong crew nakakain meal ako. yan? Adobo. Hindi crew meal yun. Hindi crew meal yun. Akala ko, Hindi. anong crew meal yan? Sa akin, ang worst experience ko is Las Casas. Nakapag-shoot na ba kayo doon? Tol? Bataan. Las Casas. Ba't anong QC? Bataan. Napakainit doon, tol, di ba? Sobrang init. Medyo lang, medyo. Ikaw na nagsabi niya, tol. Joke lang, siyempre. Naging sarcastic lang ako. Sobrang init doon, tol, di ba? Ano naman, isa sa lugar yun na malapit sa araw eh. So, tapos na kami mag-shoot kay Groom. Mga 1 o'clock. Hindi kain na. Tapos, nagtanong ako maayos yung tanong ko sa coordinator. Sabi ko, ma'am, may pagkain po ba? Ang sagot ba naman sa akin? Sorry sir, hindi ako sa sa groom sa bride ako. Anong pinagkaiba ng bride sa groom coordinator na nagtanong ka lang ng pagkain? Magkaiba ba yung pagkain nun? Ako tingin ko, yun yung mga coordinator na, Bago lang. Freelance lang. siguro ganun, bago Mga lang or hindi talaga nila alam ginagawa nila. And then, nung araw na yun, tol, nakuha namin yung pagkain, 3:00 ng hapon. Ito pa, kumakain na kami ng mga 2 subo. Bigla akong tinawag. Sir, andyan na yung family ni Groom, family na. Wala kang kain, tol, kakastart mo palang kumain, kailangan mo na mag-shoot kasi yung family na huli nun eh. Hindi pa kasi ready nung nag-shoot kami. Mag-i-start na yung ceremony, 4:00. Wala. Hindi ako nakakain.
Madalas yun nakasama yung coordinator. Hindi, I think doon ko lang siya nakasama yung one time. Buti naman na. Alam ko yun yung biyahe namin ng Bataan, tas kinabukasan, Tagaytay kami. Last na, tol. Pinaka-memorable experience nyo sa biyahe. Kwento nyo. Gusto ko marinig yung lahat nyo ng kwento. Sa biyahe. Kung yan, bumiyahe kayo ng ganito, tas kinabukasan, ganyan. Experience nyo sa industry, sa wedding. Kung ano yung mga Si biyahe James. nyo. Hindi mo na ako. Iniisip ko pa eh. Ako, unahin ko na para may idea kayo. Gusto ko lang malaman kasi. Same time last year, hindi last year. 2022, Tama, June last year. 10 days straight shoot, no? Balik ka, Manila. Tapos, Tagaytay kami. Tagaytay ngayon. Pag shoot sa Tagaytay, syempre late ka nakakauwi eh. Nakauwi ako mga 1 a.m. Kinabukasan ng call time namin, 7 a.m. Okada. Buong araw ulit wedding, kinabukasan ng shoot naman namin, Boracay. Ang flight namin, 5 a.m. Di basag ka nun, puta. Alas 7 ka ng umaga sa Okada, bukas may flight pa ng 5 a.m. no? Pagdating ng Boracay, tol, alas 10 kami dumating doon, diretso shoot. Ganun nangyari sa amin sa Boracay. Pagka shoot, buong araw ulit, diba? Kinabukasan, shoot ulit, wedding ulit. After nung wedding nung kinabukasan, uwi. Pagdating namin Manila, kinabukasan naman ng Tagaytay. And then Bataan. Yun na yung pinaka-worst sa akin, tol. Sa amin normal lang yun. Diba? Sa akin, worst Kasi- yun, tol. Kasi sa amin kami nila James, nila Michael, shoot drive kami. Small thing pa lang sa'yo eh. Small thing. So kung Tagaytay kami ngayon, bukas Tarlac kami, or Kaya Pampanga. layo. Tapos magmamanila kami, shoot drive kami na mag-shoot kami magdadrive. Morning pa kinabukasan. Pag uwi namin Ang ng hirap nun, tol. alas 12, call time alas 3. Palit damit, alis. Hindi ko kaya yun, tol. Hindi ko tatanggapin yung trabaho pag ganun. Android. Ano kinakain nyo? Nakakapagod yun, tol. Hindi biro yun. Puti. Adobo. Nakapag morning wedding pa ba kayo? Kami hindi na eh. Hindi namin na. May nangyari- Pinaka-late, pinakamaaga namin, 1 May nangyari pa sa amin na na di pa tapos yung debut pero call time na namin sa morning wedding. Bilang yata tumatawag eh. Hindi nangangalate. Putang ina yan, di pa tapos yung debut. Oh, di pa tapos yung debut pero call time mo na sa morning. Ano oras ba natapos pag debut? Nung time kasi na yun, 11, 11 ang alis mo sa Manila. Kasi nasa Tagaytay ka. Tagaytay ang morning wedding. Ano oras ang call time sa Tagaytay? Alas 2? Nung yun nga yung na-issue dati na in standard na 6 hours yung shoot, 7 a.m. yung mga morning wedding, mga ganun. Parang may nabasa akong ganyan na Standard ng time. pag morning wedding, wag naman kayo magpa-call time Oo. ng ganito kaaga. Dapat alas 5 lang, ganun. Kahit morning pa yan kasi sila naman namili nung, para sa akin sila naman namili na mag-morning wedding sila eh. Tsaka wala ka naman masushoot dun eh. Antay mo pa rin araw. Naantay mo pa din yung araw. Pero sabi nga nila na parang kayong mga couple, future couple, na i-consider nyo rin yung bisita nyo kahit pa paano. Wag na kayo mag-morning wedding. Kasi as a supplier, pagod din yun sa atin dul eh. Tsaka sa kanila rin, sa bisita rin. Isipin mo yung mga lolo't lola natutulog pa or mga bata. Pagigising mo ng ganong kaaga tol, para lang mag-makeup. Diba? Tsaka mas sa kanila kasi tayo nga batak-batak na sa... Oo, ganun. sa kanila, sa bagay, isang araw lang. Mm. Tayo, kahit pa paano may experience tayo, diba? At sa pag morning wedding ka, alis ka di ba na madilim? Uwi ka din na madilim eh. Oo. Hindi ka na sila na araw. Pag Tagaytay. Hello fireworks. Morning wedding na may fireworks. Saan ka ba? Nagdi-details pa lang kami ng morning. Sa Hiraya Saan pa lang yan. pwesto yung fireworks. Ganun ako. Pag sinunto ko to, may fireworks sa ulo to. O siya, dito na natin itapos itong ano natin, kalokohan natin. Maraming salamat sa Chops, tsaka Jason. So next time naman, mag-invita kayo. Shoutout mo na yung invita mo. Shoutout si Nasser. Sana gumising ka sa susunod. Ikaw, tol. Invita mo. Shoutout kay Bito. Bumili ka ng mga pang-camping para makasama ka na. Sayang, Raptor. Oo, sayang ang Raptor. Nakakasama ba yun dito? Tingin mo. Ayaw niya lang. Kaya yan ni guys. Kaya yun. Makakasama yun. Wala lang siyang gamit eh. Daming time. Siguro, kaya hindi sumama. Sabi mo, hindi niya kailangan ng gamit. Hindi, kahit yung mga baksa lang niya ng lente. Ayan. Isa rin yun. Daming gusto rin lente makasama nun. yun, si Vito. Pero gusto din sumama. Oo, ayun ang magandang ano mo. Guest.
Eh, si Marco ayaw nyo kasama. Si Marco, baka mag-viral tayo, no? Oo, Pag si Marco eh. Buto sikat na si Marco eh. Wag na, baka atakihin pa dito yun. Mabigyan pa tayo ng ano, na Malusartan. emergency kit. Malusartan. O siya, dito na natapusin. So, sa ulitin ulit. Ulit, maraming salamat sa mga nakinig. Sa mga hindi nakinig, bahala kayo sa buhay niyo. Tsaka sa mga ads dyan, ha? Hindi ko talaga alam yun, tol. Wala akong Ang pakialam dami sa ganun. talaga. Okay. Bye. Right. Napanood ba sa YouTube? Mamba out.